Ikaw naman, ano yung dalawa mong statements? Hello everyone, mga boss, magandang hapon po. Correct. Mahirap akong pakisamahan sa set. Hindi ako masyadong nagsasalita, nasusupladuhan sila sa akin. And ang laki ng takot ko sa ahas. So, unang statement, mahirap kang pakisamahan, masungit. Ay, hindi masungit. Hindi lang madaling i-approach si Sir Lito, yun yung unang statement. Pangalawa, yung fear mo sa mga ahas. Okay? Sino po ang gustong sumagot? Ako, tricky to. Yes. Yes, sir. Ang truth yung takot ka sa ahas. Sir Lito, totoo ba? Totoo. Totoo. Got it correctly. Sa set, medyo masaya ako sa set at lahat kinakausap ko. Yun naman sa ahas, first, kung laman na takot pala ako sa ahas, kasi nung bata ako, lumaki ako sa Sampaloc, area na wala ka namang gubat, walang ano. To si meron kaming ginawang with Alice Dixon na nakalimutan ko na yung show, pero ang director namin si Artemio Marquez. Tapos sa eksena, nakaupo ako, tapos ang nabasa ko kasi dun sa script, may gagapang na ahas. Okay. May gagapang na ahas. Tapos nung ano na ako, higa na ako, kasi kunyari lasing ako. Tapos may nararamdaman ako, may mabigat sa legs ko. Ala. Tapos naka-short pa ako. Yung uso nung kasi mga short-short na maong, di ba? May mabigat tapos malamig. Pagkakita ko doon sa halos simatayin ako. Tinabig ko yung ano, sabi ko, please, direct, double na lang po. Kaya si Temio Marquez mahilig magmura eh. Sabi, kailangan gawin mo yan, hindi po pwede. Kaya sabi ko, direct, sabi ko, makipagsuntukan na lang ako maghapon. Huwag lang yung ahas, please. Tapos ang guest pa namin na ahas noon, yung Rubina, kung tawagin na si Rubina, ang laki-laki noon. Ang laki lang. Rehearsal pa lang, talagang hindi na ako parang gusto kong maihi. Tawa ng tawa sila, Alice Dixon. Takot ka pala sa ahas. Si Alice Dixon, niyayabangan pa. Meron pa isa nangyari. Si Alice Dixon, niyayabangan niya ako. Sabi niya, ito lang ahas ha. Inaano, maya-maya, nung naiwan na siya ng crew, relax na lahat, patay yung caretaker na ahas. Wait, nililingkis na siya ni Rubina. So, lalong na nagdagan yung takot ko. Yung sumunod na eksena, wala silang choice kundi magpa-double. I-double ako. Double. Oo, yun lang. Pagkatapos ng Sir Lito, hindi ka na naulit. Nakipag-work sa ahas, hindi na. And then, na-overcome ko naman to nung kay Direk Chito Ronyo naman na siyempre, walang choice, sabi ko. Pero Direk, talagang takot ako sa ahas. Sabi, hindi, sige, tignan natin kung hanggang saan. So, na-overcome ko ng konti. Hindi masyado. Hindi na. Okay. Bumaba na yung fear mo. Yeah, medyo bumaba na. Sige. Sir Lito, ikaw naman. Also, for Miss Nuki, meron ka bang, nung pagkatrabaho mo siya, may ina-admire ka ba sa kanya na gusto mong magaya? Pwede ko bang sabihin generally sa kanila? Pwede. Well, unang-unang hinahangaan ko dito sa show, we have a brilliant writer. Nung binabasa namin yung script, talagang yung ma-identify mo kung as an actor, kung anong dapat mo gawin. Tapos, admire also Direk, kasi challenge ako ni Direk. Ang pagkakaalam kasi sa akin nila Sir Anthony, every time gagawa ako ng soap, laging good boy. So nakikita ko si Direk Jerry, parang yung tingin niya sa akin, may challenging na, sandali trabaho tayo dito. And nag-work out naman. Tapos sa mga kasamahan ko, kahit mapagbiro ako sa set, nagbibiroan kami. Pero pagdating sa eksena, doon mo makikita yung seriousness nila. They love their job, doon ko nararamdaman. Each and every one of you, nakikita ko na hindi mo pwedeng pabayaan. Kasi ako natutuwa ako Kasi kapag ang artista, lalo bata, nakikita mo nagre-ready,
sa akin sa aking opinion, ang laking respeto nun. Napakalaking respeto nun kasi hindi sila pa easy-easy. Doon sa cast na to, yun na napansin ko. And syempre sa aking mga kasamahan na mga actress na talagang ayoko masampal. Of course, dati ko na sila nakasama and confident ako na alam nila yun. And hindi sabihin, they're good. They're best on their own craft. At natutuwa ako sa mga batang to. Kasi hindi sila nagpapabaya. Alam mo yon, lalo si Beauty, pag nakaka-eksena ko yan, kasi sa akin, importante yung mata eh. Yung mata. Kasi pag nakikita mo, kasi ako sanay akong sumuport sa artista eh. Ever since, kahit nung nagsimula ako mag-artista, supporting actor na ako. So as time goes on, na pag-aralan ko na yung, in my own way, paano ko susuportahan to? Di ba? Mapapalabas mo lang yung nuances na gusto mo at kailangan ng istorya kapag nakita nilang seryoso ka. Kasi kapag may napapansin kasi ako mga veteran actor like me, para bang yung gagawin ko yung best ko for myself. No. Gagawin natin yung best natin para sa eksena. Yun lang, thank you. Thank you so much, Sir Lito. Thank you. Ayan, kind words for everybody here in the cast. Now, let's go to Sir Kokoy. Di ba? Kokoy De Santos. Ikaw naman. Sige. Go, Sir Lito. Meron ako nakalimutan. Ginulat din ako ni Kokoy dito. Ayan. Watch it. Panoorin nyo. Oh. Ang dami ko nang ka-eksena na merong mentally challenged, pero iba ang approach niya. Watch it. Aabangan natin yan from Kokoy De Santos. Sige nga, ano yung reaction mo dun, Koy? Kinikilig ako eh. Parang di ko na kaya maglay tuloy. Ano ba yan? Okay. O ngayon, Koy, masusubukan ka. Very challenging sa akin to kasi hirap ako magsinungaling eh. Lagi ako nahuhuli. Sige. Mahilig akong magpa-araw. Gusto ko nagpupunta sa beach. Yan. Okay. LU. Yan. Pag walang trabaho. Yung isa, pasintabi ho, sa kumakain. Kapag naglalabas ako ng sama ng loob sa CR, gusto ko nakapatay yung ilaw. Okay. Sige. Pag totoo yung pangalawa, interesting to. Sige. Sino pong gustong mag-try? Hulaan kung alin dun yung truth at alin yung lie. Meron ba? Sige, si Sir Richard. Sir Richard, try mo. Hoping ako na hindi totoo yung pangalawa. Kaya yung first yung okay. Koy, una daw yung truth. Yung mahilig ka magpa-araw, mag-beach, nasa labas. Tama ba? Mag-LU, gano'n. Hindi. Hindi. Lie yun eh. Hindi ako mahilig magpa-araw. So, sabi ko sa inyo, may plot twist pa. Itong one truth and one lie ni Kokoy. Sige, Koy, bakit naman trip mo yung sa dilim? Talaga ba? Ikikwento ko talaga. Nakalagay, eh. Okay, actually kapag tinatanong ako ni Tito Boy lagi sa Fast Talk, lights off. Hindi, ewan ko, actually mas focus ako sa goal. Oo. Ewan ko, may ganun akong feeling eh. Mas nakaka-focus kapag madilim. Actually, recently ko lang ito nalaman, mga pandemic. Okay. Pandemic ko na figure out, mas relax ako pag patay yung ilaw. Ang mali lang doon, pati kasi yung exhaust, patay din. So yung kasunod ko, medyo, So ayun po, talagang gusto ko pag nasa CR ako at talagang nandun ako, focus lang ako sa goal. Okay. Baka may gumaya nun pagkatapos ito. Malay okay nyo. siya. Malay nyo, may ma-discover kayo. Okay. Kung ikaw naman, hirap i-segue nun sa susunod eh. Okay, Koy, para naman kay Direk. Ayan, di ba? Nakatrabaho mo si Direk. Ano ina-admire mo kay Direk kapag nakikita mo siya in action sa taping? Hi, Direk!
Kay Direk Jerry, nako, ito, nakwento ko kay Direk Jerry to. Bata pa lang ako. Gusto mo yung ganun linyahan, Direk, no? Bata pa lang ako. May ginagawa dati si Direk Jerry na na proyekto before pa, sa kabila pa. Parang pinag-set visit ako nung dating nakadiscover sa akin. Tapos, sabi sa akin ni Direk Jerry noon, oh, kukunin kita. Okay ka, bagay kang yung Jericho. Ganun. Bata pa to, oh. Hi. Ganun siya. So sabi ko, umasa ako kasama ko yung airmats ko eh. Kasi parang gusto lang daw ako makita ni Direk Jerry sa personal. Sige. Siguro mga naka-1 linggo na, 2 linggo na yung nakalipas. Hintay kami ng airmats ko. Tapos ngayon, may palabas sa TV. Pinapalabas na. Sabi ko, parang yun ata yun ah. Iba yung artista. Oo. Umasa ako, tsaka yung airmats ko. Sabi ko, yan yun eh. Yan yung ang artista dun sa pumunta tayo sa set. Diyan sa Camelot Hotel. Anyway, so simula nun, parang sinabi ko sa sarili ko, pag ako talaga naging artista talaga ako balang araw, gusto ko makatrabaho sa Direk Jerry. Oo, hindi ko naman inakala na aabutin ko sa Direk Jerry dito pa sa GMA. Kasi ito yung first na makakover ko sa Direk Jerry. So, sobrang ina-admire ko kung paano siya sa set. Paano ba? Nakakatakot na hindi. Ganun yung feeling eh. Kasi, alam mo minsan na kailangan makinig ka lang kasi minsan talagang kapag hindi mo narinig yung blocking siya, ganyan, medyo aabutin ka. Kasi si Direk parang pag nasabi niya na, na yung paulit-ulit. Totoo yan. Umayos ka. Totoo yan. Na-prove ko yan. Hindi lang sa bata, pati sa veterano. Nasita na rin ako. Oo. Masyadong relax ang lolo mo, no? Direk, kamusta? Ikaw naman.